What's up guys? So marami nagtatanong nito at marami ding nakakapansin. Nakahapon lang mismo si Davies, yung kapatid ko na napapanot na. Tinanong niya kung effective daw ba yung ginagawa ko. So pinakita ko yung ulo ko na tinignan niya na yun nga daw effective. Nakita niyo yung mga dito ko na may mga bagong baby hairs. Tapos meron kasi kaming history or meron kaming lahi ng mga pagkapanot, no? So kung titingnan nyo, yun na ako, ganyan na talaga yung taas niyan ever since yung pinanganak, since birth. So ang kwento nito nag-i-start mga 4 years ago. 4 years ago napansin ko nag-i-start ng malagas yung mga buhok ko nung mga nagpapasok ako ng 30 years old, no. So bawat maliligo ako, pag ginaganong ko, sobrang daming nalalagas, siguro mga 20. Tapos kahit hindi ako naliligo, pag ginanong ko yung ulo ko, as in may mga 5 or 10 buhok. Ngayon pagka ginaganon ko ni isa, wala kang makikita sa daliri ko na buhok. So anong nangyari, no? Anong ginawa ko? So sa vlog na to, isa-isahin ko kung ano yung mga pinagdaanan ko at saka ano yung mga minmaintain ko na ginagawa sa buhok ko. Kung bakit siya kumapal uli at saka nag-stop yung hair fall ko, no? So kaya ako ginagawa to kasi okay lang naman sa akin mapanot, no? Pero wag naman ngayong 30 pa lang ako, no? Pwede yan. Pag mga 50 na ako, 60 na ako, pero wag yung ngayon. So inaral ko mabuti to, pero hindi ako professional sa ginagawang to. Based lang to sa experience ko. So kung ano, wag niyo seryosohin. Kung gusto niyo talaga ng prescription, dun kayo sa mga doktor, pumunta kayo dun. So ulitin ko sa video na to, ipapakita ko kung anong ginagawa ko para maiwasan yung paglagas at yung pagnipis ng buhok ko. Kung paano natin siya mahawakan ng hanggat kaya natin, no? Hanggat kayang kumapit ng buhok natin. So based sa experience ko, sobrang effective nito. Sana effective rin sa inyo. Pero kung hindi siguro gumagana sa inyo, kayo na bahala. Depende naman yan sa reaction ng katawan mo. So sisimulan ko sa mga shampoo na ginagamit ko, ano. Unang-una, hindi ako masyado nagko-conditioner. Napansin ko nung pag nagko-conditioner ako, masyadong madulas yung buhok ko na parang, ewan ko, parang feeling ko natatanggal siya sa mga sakit niya. So ang ginagawa ko lang talaga is shampoo ko lang yung buhok ko. Tapos once a month, once in a blue moon, inaano ko siya, kino-conditioner ko siya pag feeling ko masyado nang dry yung buhok ko. So binabalanse talaga natin sa gitna ng pagiging dry tsaka pagiging smooth yung buhok natin. Kasi ang minsan mali ng iba is ginagawa nila, ayaw nila mag-shampoo. Ginagawa nila araw-araw na conditioner para daw makaiwas ng panot. So ang unang-una kong ginagamit para sa buhok ko ay ang ketoconazole. So ito yan, ketoconazole 2%. So, kung naghahanap kayo nito, punta lang kayo sa mga Mercury Drugs, makakahanap kayo nito. So, ako sa inyo, bumili na kayo ng malaki. Tapos, pag gagamit kayo, lalaki naman kayo. Mga siguro ganyan lang karami. Tapos, 2 beses lang sa isang linggo, maximum. Minsan, ako, 1 beses lang isang linggo. Pero, sinisigurado ko na 5 to 10 minutes ko siya ginagamit. Yan. So, maraming ketoconazole. Pero sisiguraduhin mo na 2% siya. So, anti-fungal, anti-dandruff to. So, ang problema kasi nun, pag nagda-dandruff yung buhok natin, namamaga yung skin, tapos nahihirapan yung hair na tumubo. So, nakakabawas din to ng DHT dito sa scalp natin. So, yung DHT, kung di nyo alam, yun yung nagpapanipis ng buhok nyo. Yun yung nagkaklag dun sa mga parang pinaka-pores nyo. Kaya napakahalaga na malinis lagi yung scalp nyo. Pagka may bara yung, yung scalp nyo, yung mga pores nyo, hair follicles nyo, mas liliit ng liliit yung buhok kasi nag-a-adjust siya dun sa butas. Kaya nga, mahalaga na malinis yun, walang bara yun, tapos hindi namamaga, no? So, ito yung number 1 na ginagamit talaga ng mga sanay na sa pag-maintain ng buhok nila. So, ketoconazole, mura lang to, mga 300 pesos. Kayang-kaya nyong bilhin to. Tapos, tumatagal to ng ilang buwan. So, 100 ml to. Tulad nito, ilang buwan ko lang gamit. Kasi nga, once or twice lang a week, 5 to 10 minutes. Napakasimple lang nun. Masisigurado nyo na wala kayong balakubak dito. Kahit na wala kayong balakubak, gamitin nyo pa rin. Kasi, para masigurado nating malinis lagi yung scalp natin, no? So, ito yung pangalawa kong ginagawa or tinitake ko para sa buhok ko. Ito, na-discover ko lang din to nakaraan kasi ever since talaga, ang trinay kong gamitin is yung finasteride na 1 mg. Actually, yun yung pinaka-recorded na sobrang laki ng tulong sa scalp talaga natin, no? Kaya lang, problema nun, ang mga Filipino na mga dermatologists, madalas sila hindi nagbibigay talaga nun. Wala pa ako nakikitang dermatologist or doktor na nagbibigay nun kasi ang problema sa finasteride,
lalo na yung 5 mg, is hindi natatayo yung manoy mo, no? Pag in-stop mo naman yun, tatayo na siya. Pero napansin ko, nag-take ako ng ilang buwan ng 1 mg na finasteride. Huwag nyo nang alamin kung paano ko na kuha yung mga gamot. Pero diskarte nyo na lang yan, no? Tapos nag-take ako nun. Tapos napansin ko na medyo, alam mo yun, medyo confused yung libido mo or yung pinaka sexual hardness nung ano mo, nung cock nung manoy mo. So, medyo confusing, no? Tapos, ang napapansin ko pa sa finasteride is parang yung first months niya, yung mga first na 3 months na sinished niya yung buhok mo. Though, merong changes, merong pagbabago na mahalata mo na nakokontrol mo talaga yung DHT mo. Kasi yun yung ginagawa ng finasteride, eh. So, binablock niya yung pag-convert ng testosterone to DHT. So, yung process na yun is binablock niya. Ang problema kasi yung DHT kasi yung nagpapatigas ng manoy mo, no? So, yung junjun mo, dahil nagkukulang siya ng DHT, medyo hindi na ganun ka quality yung erection niya, no? So, medyo iniwasan ko na yun, tsaka medyo mas mahirap din talaga makakuha ng gamot. Tapos, isa pa sa problema dun is napakamahal niya, no? 2,000 pesos per 28 day pack. So, kung ako nga, para sa akin masakit yun, eh, na kada buwan may binabayaran akong 2,000. Paano pa kaya sa mga normal na sahod is yung medyo mababa lang. Kaya naghanap ako ng iba. So meron ako nahanap, isa rin to sa pinaka tested or parang proven na nagpapababa din siya ng DHT sa scalp natin. So ito yung Sopalmeto. Binibili ko to 300 pesos per bottle. Oh, yan. So, tulad nila nito, 100 capsules, 300 pesos lang to. Gano'ng katagal yun? Kung araw-araw mo siyang iinumin, meron ka 3 months bago mo siya maubos. So, parang 100 pesos a month. Well, proven siya, no? Kasi napapansin ko talaga, nung nag-stop kasi ako ng finasteride ko, so may gap, no? Nagbumalik yung parang shedding ko, yung naglulose ako ng hair. Tapos, nung ininom ko to, ngayon, nagstay na naman siya, no? Hindi na naman ako naglalagas. Na-feel ko na naman na kumakapal yung buhok ko. Tapos nagkaroon na naman ako ng mga ano dito. Ayan, no, yung mga baby hairs. Wala yan, eh. Wala yung mga baby hairs na yan nung hindi ako umiinom nito or hindi ako nagpa-finasteride. So, alam ko na effective siya, no? Tapos, inaral ko na rin. Alam mo naman si Jan, sobrang grabe mag-research. Kala mo kulang na lang diploma. Kaya nga lang high school graduate lang tayo. So, eto, ang binibili ko is yung Swanson na ano. Ilagay ko siguro sa baba yung mga link para maka-order kayo. Wala pang referral fee dyan. Swanson, hello! Basta lahat ng gamot ko sa Swanson ko binibili. So, kasi alam kong effective siya kasi yung mga pampatulog ko, yun din yung tinitake ko. Swanson din yung brand. So, yung dalawang combination lang na yun, maganda na yun. Kumbaga maganda na yung standing mo. Nababawasan na yung pagkapanot mo. Tandaan mo na itong ginagawa natin, hindi talaga siya totally na nililigtas mo yung mga wala ng buhok. Kasi ang buhok natin, habang nagninipis, hanggang sa 25% below na lang yung health niya, hindi mo na maliligtas yun, as in mamatay na yung buhok diretso. So, kunwari, nawalan ka na ng buhok dito, kung meron ka ng panot dito, more likely, hindi na yan tutubo kung ito lang ang tinitake mo. So, Palmetto, nagpa-finasteride ka, hindi na siya tutubo or kahit sabunin mo pa, shampooin ito araw-araw. Kaya nga, mas maganda talaga pag sa buhok is yung mas maaga mo siyang pine-prevent, no? Prevention is better than cure talaga dito. So, kung meron ka ng spot dito, malamang wala na yun. Ganun na talaga yun. Meron ako mamaya isasuggest sa inyo kung anong pwedeng gawin sa mga spot, mga alopecia na ganun. Medyo mahal yun, pero effective yun based sa experience ko. So, nagpa-check naman ako sa status ng hair ko. Tinignan ng doktor, nakita niya na yung medyo dito sa may top part na to, nag-i-start na. Which is buti na lang, nasimulan ko siya ng mas maaga, no? Kasi ang problema kasi nung iba, ang laki na ng spot. Tapos tsaka lang sila nag-i-start ng prevention nila. So, yung kasunod na ginagawa ko is yung derma roller. So, meron nabibili na ganito, kahit sa Lazada lang or sa Shopee. Ito yung derma roller. Ito ay gawa to ng mga needles, itong part na to. Iniikot natin to dito sa scalp natin, pero wag lang kayo masyadong brutal pagka inaano. Ang ginagawa ko talaga dito is binababad ko siya ng alcohol ng 5 minutes dito. Lalagyan ko to, binababad ko siya ng alcohol.
tsaka ko siya, tapos naliligo ako, sinisigurado ko na malinis yung scalp ko, tsaka ko siya ginaganon, niro-roll. I-roll mo lang doon sa scalp mo na ganyan, na medyo diin na hanggang sa mamula siya. So, para ma-determine mo kung anong dapat na needle, iba-ibang needle size, ito, ibibigay ko na sa yung needle size nito. Yung needle size ang ginagamit ko is 0.5 millimeter. Saktong-sakto lang yun para sa laki ng pores ng buhok mo or yung hair follicle mo. Yan, saktong-sakto lang yan. So, ginaganon yan. Ang ginagawa niya naman, ang ginagawa ng derma roller, sa mga hindi nakakaalam, binubuksan niya yung mga pasara na or yung mga nabarahan na pores. So, meron pa palang pag-asa tong pore na to. Kaya nga lang, hindi na siya, may bara na siya, no? So, pag dinadaanan mo nito, nabubuksan niya. So, nagpo-promote siya ng growth dun sa area na yun. Lalong-lalo na kasi syempre hinihil niya yun, no? So, nagkakaroon ng mas maraming blood, mas bumibilis yung growth ng hair mo dun. So, ito yung pinaka mabilis na paraan na para mabilis tumubo yung mga buhok mo, tsaka mas kumapal siya. So, sabi ko nga uli, kung wala na talaga yung buhok, madalas hindi mo na maliligtas yan. Kaya yung iba, gumagawa sila ng paraan, gumagamit sila ng minoxidil na 5%. So, pwede ka magpaganito sa mga derma. Kaya nga lang, medyo mahal dun eh. Pwede ka lang bumili nito, 200 pesos ang ata to or 500. Tapos, diretso mo lang kung ganun-ganun mo lang sa ulo mo. So, ginagawa ko to once a month. So, gagawin mo na siya once a month. Tapos, gagawin mo na twice a month. Tapos, yun na. Tuloy-tuloy mo lang. Twice a month. Pwede na yan. So, tulad ng sabi ko, may mga gumagamit ng minoxidil. Hindi ko ginagawa to. Hindi ko ginagawa kasi feeling ko hindi siya worth it kung tungkol lang sa gain tsaka sa side effect niya, no? So, based sa research ko doon sa minoxidil, ito ay para sa mga high blood. So, dati merong nakapansin na pag nilalagay niyo sa isang spot, kahit dito, nagkakabuhok yung spot na kung ano yung nilagyan niya. Dahil nagkakaroon ng concentration daw ng buhok doon sa skin or isang part ng kung saan mo man nilagay. So, ginagawa ng iba, nilalagyan nila ng minoxidil, isa sa gabi, tsaka isa sa umaga, yung buhok nila. Ang problema sa minoxidil, nagiging greasy yung buhok mo, no? Tapos, yung iba, sumasakit yung ulo nila kasi merong concentration ng blood din sa ulo. Marami siyang side effect. Yung iba, nagiging bloated yung muka. Parang meron silang moon face, no? Which is ayaw ko. Hindi ko na masyadong ni-research yung ibang, yung ibang side effect niya. Pero, para sa akin, hindi siya worth it. Pero kung meron ka ng spot, kunwari gusto mo to, eto magkaroon ng buhok, medyo ilang na ilang ka dyan, or meron kang panot dito, no, na spot, ginagawa talaga ng iba is nilalagyan nila ng minoxidil para tumubo yung part na yun. Ang problema sa minoxidil is, pagka sinimulan mo siya, more likely habang buhay mo na siya gagawin. Ang problema din sa minoxidil is mahal siya. Yung iba, makikita mo, mga Rogaine, mga 5,000 pesos kada buwan yung ginagastos mo. May mga mahalin na ganun. So, meron namang mura na 5%, parang 2,000 lang every 3 months yung magagastos mo. Pero, yun nga, hindi ko siya tinitake, hindi ko ginagawa. So, dati ko rin tinitake is yung finasteride. Hindi ko na rin ginagawa yun ngayon kasi sapat na sa akin tong Sopalmeto. Effective naman siya sa akin, pero ang problema rin talaga na ito, may mga tao rin talagang hindi daw gumagana. So, merong mga nakikita akong comments, meron akong nakikita mga review na hindi gumagana sa kanila. Pero sa akin, based sa experience ko is gumagana siya. So, pag-usapan natin yung may mga spots, no? Meron akong, yung dermatologist ko, yun yung una ko nilapitan para sa finasteride. Kung gusto mo talaga na tumubo yung spot mo, kung gusto mo talaga i-heal yung problema doon, ginagawa niya, nilalagyan niya ng steroid yung scalp mo. Na-try ko na rin yan, ang sakit nun sobra. Tapos medyo mahal siya. So, isang session nun is 9,000. Tuloy-tuloy yun every month. So, ako naman, try ko lang yung mga ganun or titignan ko kung anong reaction. Basta matry ko lang, no? Pero bala ko pa rin magpaganon. Effective naman siya eh. Alam mo yan, nung ginanon yung ulo ko, alam mo makikita mo talaga na meron ng mga malilit na baby hairs. Kung saan niya tinira yung mga ditong part, mapapansin mo talaga na merong tumutubong baby hairs. Yun yung target dun, na mapatubo yun, na alam mo yun, mailigtas. Tapos meron akong mga nakikitang mga patient doon na talagang meron silang spots na nagkaroon na ng buhok, tingin ko naman effective yun siya, pero hindi ko siya ginagawa kasi yun nga, iba yung mahal niya, 9,000 siya. Umaabot nga siya ng ng 21,000 pagka gusto mo talaga yung talagang matindi hanggamutan, Tapos ang sakit pa niya, yung sakit niya is parang 7 out of 10. Pero para sa akin, mga 5 out of 10, mataas yung pain tolerance ko.
yung sinasabi ng iba 10 out of 10 or 7 out of 10. Ganun. Kasi talaga masakit. So sana nalinaw ko dito sa vlog na to. Sana rin may natutunan kayo. Laging tatandaan, hindi to professional's advice, no? Hindi to based to sa experience ko. So, yung ginagawa ko ngayon, yung tatlong to, sobrang effective nito. Meron pa akong ginagamit na isa, kaya nga lang hindi ko mahanap. Dapat babanggitin ko, kaya nga lang wag na. Kasi bihira ko lang naman gamitin yun. So, ito yung tatlong yun. Sana makatulong sa inyo. At salamat sa panonood. So, syempre, try nyo mag-subscribe kayo kung gusto nyo yung ganitong vlog, kung gusto nyo yung update. Syempre, kailangan nyo mag-subscribe sa channel. So, sa ulitin lang. Bye-bye!